So ayan mga boss, meron tayong dumating dito na mixer. So sa unang tingin, pagkakamalan natin na maleta ito. Dahil meron siyang handle, tapos case siya. Actually, mixer ito mga boss, powered na mixer. So ang kanyang model, Power Mix 1000X. Yan. So ayan mga boss, buksan na natin itong ating maleta. Mixer. Yan, tagalin natin itong dalawang lock niya. Tapos angat natin. Yan. Bale, 10 channels po siya. Ang kanyang mic input, 6 po. Bale, mapapansin natin, gumamit sila ng 2-in-1 na connector. Pwede siya sa PL, saka XLR. Hanggang 6 channels po yan sa mic input niya. Tapos, meron na rin siyang mga effects. 99 ang kanyang effects mga boss. Tapos, main volume niya, left and right. So, dito tayo sa channel 1. Sa taas, ito yung kanyang trim. Tapos, ang kanyang high, mid, tapos low. Tapos, yung kanyang auxiliary, yung kulay blue. Effects. Tapos, yung pan, o tinatawag nating left and right. Tapos, sa baba, yun yung kanyang fader. I-try nating i-power mga boss para makita natin yung kanyang display. So, meron na rin siyang 7-band na equalizer. Ang kanyang high, 16K maximum. Tapos yung kanyang bass, minimum 63K. Dito naman tayo sa kanyang mga effects. Ang kanyang main volume, ito pong fader sa baba. Tapos pag gusto mong bago-baguhin or mamili sa kanyang effects, ipihit mo lang siya kung saan mo gugustuhin. Tapos pag gusto mo siyang i-enter, press mo lang siya. Yan. Ulitin natin. Yan. Pag nag-steady na po yung sa display niya, ibig sabihin naka-enter na. Pero pag nagbi-blink siya, ibig sabihin hindi pa siya naka-enter. So ayan, tapos sa baba niya, yan, effects adjustment din. Tapos effects to out. Pag gusto mong magkaroon ng effects sa out, pwede mo siyang i-volume. Pero pag ayaw mo naman, pwede mo rin lang naman ihina yan. So, depende na kung saan mo gagamitin. Tapos yung volume ng return, CD tape, tapos main volume ng auxiliary. So, take note mga boss, bawat channel, meron niyang mga auxiliary. Ito po yung kanyang main volume, tapos yung out naman niya, dito sa out. Dito sa taas pala, auxiliary out. Yan po. Tapos itong phones naman, ito yung volume kung saan nakakontrol natin yung ating headset na ilagay. Lagi lang natin tandaan mga boss, ito yung kanyang main volume, tapos bawat channel may kanya-kanyang volume yan. Kung saan tayo magsasaksak, dun sa tapat niya, dun tayo mag-a-adjust. Ayan. Try nga nating testingin. Lagyan natin siya ng speaker para mas-check natin yung tunog niya. Bale, yan po yung kanyang likod mga boss. Meron siyang built-in na amplifier. Ang wattage po nito 550 watts. So yung kanyang speaker out, pwede kang gagamit ng PL55 o kaya speak-on.
So meron na rin siyang blower fan. Bago natin ikabit yung speaker, alalahanin natin, i-check muna natin yung kanyang main volume, dapat nakababa. So ayan, nakababa siya. Then pwede na natin siyang saksak yung kanyang speak-on. Bale, isa lang muna ang ilagay natin mga boss. Testing lang natin. Bale, sa Bluetooth muna ang ating i-testing. Pindot natin tong mode para lalabas yung kanyang Bluetooth. So ayan, lumabas na. BT. Then mag-play tayo ng songs. Kung may mali man tayo, baka pwedeng paki-correct na lang pa ako dahil hindi po tayo electronics engineer. So mga slightly lang yung mga alam natin mga boss. Kumbaga, share lang tayo kung ano ang ating knowledge. So ayan, na-connect na natin siya sa Bluetooth. I-volume na natin tong main. Tapos yung sa kanyang Bluetooth na volume, ito sa MP3. Bale, ito po yung ginamit natin na speaker mga boss. 15 inches na titanium audio. Volume. So, malinis ang kanyang tunog. Malinis talaga ya. Iba pagka Kevlar, talagang okay siya tumunog. Malinis mga boss. Tapos kukuha naman tayo ng microphone. I-check natin yung kanyang output. Tapos yung kanyang effects. So ayan, nilagay na natin tong microphone. Bali gagamit tayo ng TA6000 na wired microphone. Una natin, naka-on na siya. Tapos yung kanyang slide fader, yung volume niya sa channel 1. Taas natin. Hello mic, this check mic, check mic, check 1 2 3, check mic, check, check, check. Tapos, halimbawa, nakukulangan tayo sa lakas ng boses, adjust lang natin tong kanyang mid dito sa channel 1, kung saan natin nilagay yung kanyang microphone. Dito po, mid. Tapos yung bass niya, pagka medyo naramdaman natin na sobra, bawasan lang natin. Tapos kung nag-feedback naman siya, yung ganon, parang tulad nito. Check mic. Yun. Gaganon, ang gawin lang natin, itaas natin bawasan natin yung kanyang high. Kasi pagka masyadong nag-feedback siya, matatamaan yung ating tweeter. Ang advantage kasi nito na naka-attach kay sa mga boss, maliban sa meron na siyang built-in na amplifier, madali mo lang siyang buhatin. So, kalimitan, ang ganitong setup, ginagamit sa one-man band, pwede rin kung gusto mo, personal, tapos simbahan. So, nasa iyo na kung saan mo pwedeng gamitin. So, ang pinaka bottom line lang, advantage siya. Dahil pagkatapos mo siyang gamitin, i-close mo lang yung kanyang case, then safe na siya. Hindi ka mag-alala na pasukin siya agad ng alikabok. So, safe na safe siya. Halimbawa, meron kang special event, tutugtog ka sa mall. So, bukod sa may built-in amplifier na, isang buhatan na. Hindi ka mahirapan na mag-set up mga boss.